Story time! Hi guys! This is Jennifer again, ang inyong pasulpot-sulpot na vlogger. Minsan nga lang talaga makapag-vlog kapag nakaisip. Masipag nga mag-video pero tamad naman mag-edit. Ay nako! For today's video nga ay gusto kong i-share sa inyo ang naging adventure namin dito sa Pakiing, Mulanay, Quezon. Galing nga kami niyan sa Aurora, San Francisco. Kasi nga ay pupunta kami doon sa Pakiing sa lugar ng aking ate. Sobrang linang nga din ng lugar na yon, kaya naman kami ay nagsita na lang ng tricycle para makaahon dito sa bundok. Medyo hirap nga ang daan dito, rock road at sobrang mabato. So pagbaba nga namin ng sasakyan, ayan, nagready na rin at talaga namang mahaba-haba pa ang amin lalakarin. Papa ko na nga rin ang umalalay at kumapit dito sa aking panganay na anak at nako, hindi ko kakayanin kung dalawa, lalo na't ang lilikot. First time nilang makakita ng mga hayop. In real life ha, first time talaga nila makakita nung kabayo. Gustong-gusto ga na mapuntahan sa likod. Ay hindi alam yun, ay naninipa. Sakto naman pagdaan namin dito ay nakasalubong ko yung aming tiyahin. Ayan, tiyahin niya ng aking asawa. Medyo nagkamustahan nga lang saglit at kami dumiretso na. Medyo mabigat-bigat din kasi ang aking mga dalang gamit. Yung iba nga ay pinadala ko na lang dito sa aking kapatid. Hinahalin-hinan nga lang niya ako sa pagdala ng bag na malaki kasi nga ay kailangan ko rin alalayan itong aking anak na bunso. Sobrang pababaga naman ang daan at napakadulas pa ng lupa. Pagbaba nga dito ay palaya na nga ang makikita, pero malayo-layo pa rin kami, mga 30 minutes pa siguro ang lakarin. Tatawid pa nga kami sa ilog dito, kung tawagin nila ay malaking ilog. Kapag nga ni daw ay bumabaha at sobrang lakas ng ulan, ito daw ay umaapaw talaga sa tubig. Ang lawak daw nito at sobrang lalim. Binuhat na nga ni Papa dyan ang mga bata at itinawid para nga ni daw ay hindi mabasa ang mga sapatos. Naghihintay nga rin ako at baka ako'y buhatin din at ako'y nakasapatos. Pero sa laki kuga namang ito, baka ako'y hindi nakayanin ng aking papa. Fast forward nga ito, malapit-lapit na nga kami, siguro mga 10 minutes na lamang. Malawak na palayan nga itong aming dinaraanan. Ito nga pala ay sakop na nung sinasakahan nila ate. Sakto nga pagdating namin dito ay medyo maingay kasi nga ay may nagbabayo ng palay. Hindi pa nga kami nakakarating sa bahay ni ate ay sumalubong na sa akin ang aking pamangkin. Ito nga pala yung kanyang panganay na anak. Napaka-excited nga ng bata at ngayon na lang daw kami pumunta dito. Ang bahay nga pala na to ay sa tiyahin ng aking asawa at biyanan ng aking ate. Bali magpinsan nga pala ang asawa ko at ang naging asawa ng aking panganay na kapatid. And finally, ito, nakarating na rin kami. For the meantime nga pala guys, ay dito kami mag-i-stay. Kinabukasan nga ay yan, hindi na pinalagpas ng mga bata. Nagkaroon na nga sila ng chance para makasakay do sa kabayo na gusto nilang sakyan. Napapayak na nga dito ang aking anak at natatakot. Pero at least, di ba, nagkaroon sila ng chance para naman maka-experience din sumakay sa kabayo. Yung bunso ko namang anak ay napaka-excited din. Ito, nangungulit na nga at inaabangan si kuya niya na bumaba at siya naman daw ang sasakay. Ako'y natatawa na nga lang sa sarili ko at habang ako'y nagbibideo ay para din ako nanginginig sa takot. Ako'y nakaabang din at baka nga ni mahulog ang bata. Pababa yan! Kapit lang! Kapit lang! Ito nga pala guys ay kabayo nila kuya. Ito rin ang ginagamit nila sa paghahanap buhay dito. Sinaktuhan nga ng mga bata nang dumating si kuya galing sa trabaho. Imbes na ipahula nga ay yan, nakisakay-sakay pa sila. And syempre, hindi matatapos ang ating adventure na to hanggat hindi tayo nakakakuha ng mangga. Nandito na nga lang din sa bundok, bakit hindi pa tayo manguha, diba? Kahit nga napakahirap ng daan at halos gumapang na ang anak ko, sige lang, go lang. Kung worth it naman ang experience para sa kanila, diba? So sobrang excited nga manguha ng aking bunsong anak, ay nauna pa siya sa kanyang kuya. Kasama nga pala namin ang mga bata ay si Kuya Jobert, ang pinsan ng aking asawa. Ang laki nga ng puno ng mangga na to, kaya naman humahanap siya ng paraan para makaakyat sa taas. Kami nga lang ng mga bata ay nakaabang dito sa baba para naman kami lang ang maninimot at mag-asilid sa sako. Pangalawang bunga na nga daw ito guys, kaya naman ang mga nakuha namin ay mga hilaw pa. Napakasarap nga naman ito, isaw-saw sa toyo na may asukal at sili. Ang dami nga namin nakuha at yung iba ay may mga crack pa dahil nga ang taas ng puno.